Pagdating ko sa kondo, nakita kong nag-iimpake na si Mami habang may kausap naman sa telepono si Daddy. Humalik lang ako sa pisngi nila at pumunta na ako ng kwarto ko. Nakabukas ang pintuan ng kwarto ni Francina at nakita ko siya na may kachat sa laptop niya. "What?" tanong niya sa akin. "Good night, Francina." Saad ko na lang at pumasok na ako sa kwarto ko at sinara ang pinto. Shucks! Napamura na lang ako dahil nakalimutan ko palang kunin ang cellphone number ni Sofia. Kaya binagsak ko na lang ang katawan ko sa kama dahil sa inis. Nandun na ako, hindi ko pa hiningi. Ani ko sa aking sarili nang may biglang kumatok sa pintuan ko at bumukas ito. "Kenneth," tawag ni Daddy. "Yeah, Dad?" "Sama ka sa akin sa rooftop, anak." Yaya niya sa akin. Kaya bumangon ako at sumama sa kanya. At pagdating namin doon, kumuha siya ng 2 bote ng beer sa ref at binigay niya sa akin ng isa. Naupo kami sa beach chair habang nakatingin kami sa langit. "Dad? Alam mo ba nung bata pa ako, pinangarap ko talagang maging pulis." Kwento niya sa akin. Nung nasa elementarya pa ako, yun ang sinulat ko bilang pangarap ko paglaki ko. Natutuwa nga ang lolo mo sa sinulat kong yun. Pero syempre, naimbyar na naman ang lola mo. Dahil ayaw niyang sumunod kami ng Tito Dominic mo sa yapak ng lolo mo. Patuloy niya. Yun na talaga ang gusto kong mangyari pagka-graduate ko ng high school. Pero nagbago ang pangarap kong yun dahil sa uncle ko. "Bakit, Dad?" "Pinilit kasi niya ako mag-accountant dahil sa negosyo nila ni Auntie Ingrid. Bagay na ginusto naman ng lola mo dahil ayaw niya nga akong maging pulis katulad ng lolo mo. Pero nagpupumilit talaga ako at kagaya mo, lihim din ako nag-register sa PNPA noon. Pero binarato ni Uncle John. Kaya simula nung ginawa niya yun, hindi na naging magandang takbo ng relasyon nila ng lolo mo. Naisip ko noon na siguro ito nga ang tandahan ako, ang maging isang accountant at hindi maging pulis." Saad nito at uminom siya ng beer habang nakatingin lang ako sa kanya at nakikinig sa kanyang kwento. Habang nag-aaral ako ng CPA, naging magandang pakikitungo ni Uncle John sa akin. Pero medyo naging malayo na rin ang relasyon ko sa lolo mo. Pero pinaliwanag ko sa kanya ang lahat na alam kong dismayado siya sa akin. Hindi to dapat maging hadlang sa relasyon naming dalawa. Kilala mo ang lolo mo bilang matigasin ng ulo. Pero pagdating sa amin ni Dominic, malambot ang puso niya. Nakangiting saad ni Daddy sa akin. Humarap siya at tumingin sa akin. "Alam mo anak, kung naging pulis siguro ako noon, hindi ko makikilala ang mami mo. Hindi sana kita anak ngayon. Kayo ni Francina." "Dad," saad ko at napansin ko na naluha siya. "What I'm trying to say is, I'm glad to be here with you, Francina, and your mom. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko noon. Lahat ng desisyon na nagawa at ginawa ko led me to this place." Kita kong tumingin si Daddy sa paligid. "I'm happy where I am now." Dagdag pa niya na nagtaka ko dahil nagdrama na lang siya bigla. "Dad, is there something you wanted to tell me?" Tanong ko sa kanya na pinatong niya ang kanang kamay niya sa balikat ko. "I know I haven't said much about your career, itong pagiging pulis mo. But have you ever thought that you are meant for something else?" Tanong niya sa akin. "Like me, I aimed to reach my dream before. But I decided to become who I am today. And I thought to myself back then
Na mali ang ginawa ko. Dapat naging pulis ako, gaya ng pinangarap ko noon. Saad ni Daddy. But I never knew fate would give me something that I would think for a small price to pay. But it was worth it. Saad niya. At nakita kong hinimas niyang hita niya. I don't know Dad, but sigurado talaga ako nung nag-register ako sa PNPA na ito ang pangarap ko. Saad ko sa kanya. Your mom gave you her answer kung bakit ayaw niyang maging pulis ka. And mine is exactly the same thing. You are our reason kung bakit kami nagsama ngayon. Dad, what are you trying to say? Na mag-quit ako sa pagpupulis ko? Direktang tanong ko sa kanya. No, I'm just telling you na may ibang options ka pa. Sagot niya sa akin. Kaya tumayo ako tumabi sa kanya at niyakap ko siya. You were too much. Saad ko. I'm worried because you are my son, my only son. I am your son. Would it give you confidence na maging okay din ako kagaya mo? Third, look at me. Saad niya na natawa lang ako. As we leave tomorrow, I hope hindi ka masasangkot sa anumang gulo. That's the reason. Saad ko na natawa lang si Daddy. I really am concerned about you, boy. Don't be, Dad. I didn't become a cop for nothing. Really? Yeah. Remember? I am Kenneth Reyes III. Nakangiti kong saad sa kanya. You know that worries me a lot. Saad niya. Naniyakap ko siya ng mahigpit at tumawa lang siya. Tumambay na muna kami sa rooftop ng ilang oras bago kami bumaba sa condo. At pagpasok namin sa loob, Babe, time for bed. Saad ni Mami sa kanya. Alright, babe. Sagot niya kay Mami. You know what else worries me? Saad ni Daddy sa akin. Ano yun, Dad? Her other side. Sagot niya na napatingin ako kay Daddy. What do you mean? You know what I mean, Third. Sagot niya na napaisip ako sandali at binatukan ako ni Daddy ng mahina. By the way, go take a shower. Nangangamoy ka. Saad ni Daddy sa akin na natawa lang ako ng mahina. Nag-impake na rin ako ng damit dahil doon kami kina Lolo matutulog ng ilang araw habang nasa business trip ang parents namin. Hindi kasi kampante si Mami na kaming dalawa lang ni Francine dito sa condo. Kaya sa tuwing bumabiyahe sila ni Daddy, doon kami kina Lolo matutulog or ang isa sa kanilang mananatili rito para samahan kami. Pero kung silang dalawa ang aalis, doon kami mamamalagi. Are you packed? Tanong ni Mami sa akin nang dumungo siya sa pintuan. Yes, Mom. Good. Go to sleep. Saad niya at sinara na niya ang pinto. Narinig ko siyang kausap si Francine, pati na rin ang pagsara ng pinto ng kwarto niya. Kinabukasan, naganda na kami para umalis ng kondo. Dala ko ang bag ko, pati na rin si Francine. Hila-hila naman ni Daddy ang bagahe nila ni Mami, papasok sa elevator. Wala na kayong nakalimutan? Tanong ni Mami sa amin. Wala na, sagot namin ni Francine. Bumaba na kami sa parking lot nang tumunog ang phone ko. Sorry, saad ko sa kanila at sinagot ko to. Hello? Barbie, nasa labas ako. Tanyente? Sabay tingin ko kay na Mami at Daddy. May iba pa bang tumatawag sa'yo ng Barbie? Wala. Nasa labas ako. Hihintayin kita. Sige, sagot ko at binalik ko na sa bulsa ang phone ko.
Sino yun? Tanong ni Daddy sa akin. Partner ko po, Dad. Partner? Tanong ni Francina. Yung kasamahan mong pulis? Tanong ni Daddy. Opo. She is pretty. Saad ni Mami. Nangiti lang ang sinagot ko sa kanya. Lingid sa kaalaman nila na si Teniente Montalban ang kasama ko nung sinundo ako ni na Daddy sa motel. Pagbukas ng pintuan ng elevator, nakita kong nakatayo na malapit sa guard booth si Teniente. Excuse me lang, Dad, Ma'am. Paalam ko sa kanila at pinuntahan ko si Teniente. Teniente, tumikas ako at sasaludo na sana ako nang tinuro niya ako. Anong sabi ko sa'yo? Saad niya agad sa akin, kaya ngumiti lang ako. Sorry. Lumapit sa amin si Mami at si Francine. Mama, remember Lieutenant Alona Montalban? Paalala ko kay Mami. How could I forget? Saad ni Mami at kinamayan siya ni Teniente. Teniente, kapatid ko nga pala, si Francine. Pakilala ko sa kanila. Hi, nice to meet you. Bati ni Francine sa kanya. Nice to meet you too. Saad ni Teniente. At napansin ko na pumunta sa likuran ko si Francine. Maganda siya, kuya. Tumahimik ka. Mahinang saad ko sa kanya. Hi! Bati ni Daddy sa kanya. Hello, sir. Bati ni Teniente sa kanya. Napadalaw ka ata sa amin. Actually, sir, sinusundo ko lang si si Inspector Reyes dahil may lalakarin kaming kaso sa ibang presinto. Paliwanag ni Teniente sa kanya. Ganun ba? Kenneth, bakit hindi mo sinabi na may maagang lakad ka pala? Tanong ni Daddy sa akin. Sorry, Dad. Saad ko na lang. At pansin ko na tinitignan ni Mami si Teniente mula ulo hanggang paa. Mom, saad ko. You should join us for dinner sometimes, Teniente. Saad ni Mami sa kanya. I'm a good cook. Dagdag pa nito. Thank you, Ma'am. Maybe next time na lang. Busy pa kasi kami sa isang kaso. Right, Inspector? Sabay tingin sa akin ni Teniente. Yes, tama siya. Sagot ko. Tumingin na sa orasan si Daddy. Baby, we'd better go. Yaya ni Daddy sa kanya na nakatingin pa rin si Mami kay Teniente. Mom, let's go. Saad ni Francine sa kanya. Yeah, get the car, babe. Utos niya kay Daddy. Naglakad na si Daddy at si Francine papunta sa kotse. Habang nakatayo pa rin kami tatlo nila Mami at Teniente sa guard booth. Good morning, Ma'am Cello, Sir Kenneth. Bati ni Emilio na naka-on duty sa umagang yon. Good morning din po, Mang Emil. Bati ko sa kanya. Yeah, morning. Saad ni Mami. Na ngayon ay nagkakatitigan na sila ni Teniente. Ma'am, kalabit ko sa kanya dahil nasa tabi na namin ng kotse ni Daddy. Alright, I'll see you later. Saad ni Mami sa akin na nilapit niya ang pisngi niya kaya hinalikan ko to habang nakatingin pa rin siya kay Teniente. Good day sa inyo, saad ni Teniente sa kanya. Yeah, good day. Saad ni Mami at sumakay na siya ng kotse. Pero nakatingin pa rin siya kay Teniente. Anak, kita na lang tayo mamaya. Sige, Dad. Bye, stupid. Baalam ni Francine sa akin. Yeah. Saad ko na lang. At binuksan na ni Mang Emil ang gate. At lumabas na sila, Daddy. Weird ng Mami mo. Saad agad ni Teniente. Ganun lang yun, pero mabait yun. Let's go. Yaya sa akin ni Teniente. Asan ka nakapark? Tanong ko sa kanya. Park? Nasaan ang pink mong kotse?
Tanong niya sa akin. Dito. Yaya ko sa kanya. Nung nasa daan na kami, nasan nga palang motor mo? Tanong ko. Iniwan ko, hindi ko dinala. Teka, paano ka nakapunta sa amin? Wait, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi na importante, Barbie. Daan na muna tayo ng store, nagugutom ako. Sige. Saad ko. At niliko ko ang kotse. At pumasok kami ng parking lot. Habang nakapila kami, napansin ko na nakatingin lang siya sa akin. Pero pag nililingon ko siya, umiiwas siya ng tingin. Ang gusto mo libre kita? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nagpapalibre. Saad niya. Nung kami na ang nasa cashier, isang large coffee at 2 muffin. Saad niya. Ikaw, sir? Tanong ng babae sa akin. Juice lang sa akin. Saad ko na tinignan niya ako. Hindi ka nagkakape? Kumain na kasi ako kanina, kaya juice lang sa akin. Sagot ko. Babayaran ko na sanang in-order namin nang biglang kinuha niya ang pera ko sa counter at binigay ang sa kanya. Sabing ayokong magpalibre. Inis niyang saad, kaya kinuha ko na lang ang pera ko at binalik ko sa bulsa. Pagdating namin sa presinto, binigay agad sa akin ng sekretarya ni Hepe ang ID ko. Ayan, hindi ka na stranger sa presintong to. Nakangiting saad niya sa akin. Thanks, saad ko. At pinakita ko to kay Teniente. Ang tanging saad niya sa akin. Montalban Reyes, in my office. Tawag sa amin ni Hepe, kaya pumasok kami sa loob at sumaludo kami sa kanya bago kami umupo. Good morning, Chief. Bati namin sa kanya. Good morning. About the case you are working on yesterday, tumawag yung isa sa inspector ng Makati PD kaninang madaling araw. Dahil nag-match yung weapon na nakuha nila sa isa sa suspect nila. Balita sa amin ni Hepe. Nagpadala kasi kami ng memo sa buong presinto dito sa NCR tungkol sa weapon na ginamit sa pagpatay ng biktima at may nag-match sa weapon doon sa Makati PD kaya sila tumawag sa amin. Nasaan na po ang suspect? Tanong na Teniente. Nasa presinto nila ngayon. Nahuli nila to kahapon ng hapon sa isang barangay nung nagsagawa sila ng raid sa lugar. Balita ni Hepe. Sino kakausapin namin doon? Tanong ni Teniente. Si Sergeant Arellano. Siya ang arresting office ng suspect. Alright, pupuntahan namin, Hepe. Saad ni Teniente. Tumayo na kami at sumaludo sa kanya at lumabas na kami ng office niya. Akala ko ako ang magmamaneho dahil binigay niya sa akin ang susi ng service namin. Yun pala, pinapaandra lang pala niya sa akin habang may kinukuha siya sa desk niya. Paglabas niya, pinaalis niya agad ako sa upuan. Kaya lumipat ako sa passenger side at sumakay na siya at umalis na kami. Akala ko kasi, saad ko, na tinignan lang niya ako at binalik ang tingin sa harapan ng kotse. Tahimik lang kami at hindi kami nag-uusap hanggang sa narating na namin ang Makati PD kung saan nakakulong ang suspect. Lieutenant Alona Montalban at partner ko, si Inspector Reyes ng Pasay PD. Pakilala niya sa amin doon sa desk office ng presinto. Naparito kami dahil sa isang suspect na nahuli niyo kahapon. Saad ni Teniente sa kanya. Oo. Ako yung tumawag kanina sa presinto niyo. Teka, tawagan ko si Sergeant Arellano. Saad niya. Maya-maya ay may lumapit sa aming medyo tabaing pulis. At nagpakilala siya sa amin na siya si Sergeant Sonny Arellano
Kaya nagpakilala kami ni Tenyente at niyaya niya na kami sa loob. Nahuli namin siya na may dalang patalim. Saad sa amin ni Sergeant Arellano habang naglalakad kami papunta sa desk niya. Paano mo nalaman na kapareho ng ginamit ng suspect namin ang patalim na naaresto nyo? Tanong ni Tenyente sa kanya. Umupo siya sa upuan niya at umupo kami sa harapan ng desk niya. May kinuha siya sa kanyang drawer at pinakita niya sa amin ang litrato ng patalim na nakuha nila mula sa suspect. Binase ng SOCO team namin ang description na binigay nyo at nagmatch to sa patalim na nakuha namin sa kanya kahapon. Kwento ni Sergeant Arellano. Nasaan ang suspect ngayon? Tanong ko. Nandito, tara. Yaya niya sa amin. Pumunta kami sa likuran kung saan nakakulong ang suspect. Siya si Edelberto Remedios. 56 na taon na. Hoy Edelberto! Tawag ni Sergeant Arellano. Lumapit sa amin ang isang mama na sobrang payat. Maraming tattoo sa kamay at braso niya at pati na rin sa leeg at pulang-pula ang mata. Ito si Lieutenant Montalban at Inspector Reyes ng Pasay PD. May tatanong sila sa'yo. Sabi Sergeant Arellano sa kanya. Wala akong panahon sa inyo. Kausapin niyo na lang ang abogado ko. Saad nito sa amin, sabay talikod niya at bumalik na sa kanyang upuan. Teka, saad ni Tenyente sa kanya na hindi siya pinakinggan. Pero kinuha ni Tenyente ang litrato ni Gwen sa folder at pinakita niya to na tinignan lang ni Edelberto. Kilala mo ba siya? Tanong ni Tenyente sa kanya. Wow, ang ganda. Saad ng isang preso. Tumahimik kayo. Saad ni Sergeant Arellano dahil nag-iingay na sila. Ano ba ang kaso niyo sa kanya? Tanong ko. Illegal possession of drugs with intent to distribute. Sagot ni Sergeant Arellano. Wala kayong ebidensya. 10 kilo ng shabu ang nakuha namin sa'yo. Walang ebidensya? Natatawang saad ni Sergeant Arellano. Pwede ba namin siyang makausap sa pribadong lugar? Tanong ni Tenyente. Yeah, pwede. Sa 2nd floor, may silid kami doon. Sige, habang nandito kami, tatanungin namin siya tungkol sa kaso namin. Saad ni Tenyente sa kanya. Nauna kami sa taas at habang hinihintay namin siya, huwag kang magsalita. Ako lang. Naintindihan mo? Opo, Tenyente. Sagot ko. At bumukas na yung pinto. At pumasok na si Edelberto sa loob. Ano bang kailangan niyo sa akin? Agad niyang tanong nung pinaupo siya ni Sergeant Arellano sa silya. May konting tanong lang naman kami sa'yo. Sasabihin ko na sa inyo. Wala akong kinalaman kung ano man ang itatanong nyo. Okay, ibig sabihin nito, pumapayag ka sa interview na to. Tanong ni Tenyente sa kanya. Dahil kanina, sinabi niyang tungkol sa abogado niya. For legal reasons, ayaw naming lumabag sa batas. Nakita naming nag-iisip siya at maya-maya lang ay, sige, ano yon? Saad nito na napangiti si Tenyente at nilatag niyang litrato ni Gwen sa mesa. Kilala mo ba siya? Tanong ni Tenyente sa kanya na nakatayo lang ako sa kanyang tabi habang nakasandal naman sa pader si Sergeant Arellano. Tinignan to ni Edelberto at kita namin na titig siya sa litrato. Hindi, sino ba siya? Siya si Gwen. Sabay labas ni Tenyente sa litrato ni Gwen na may malaking sugat sa leeg niya. She was found dead yesterday sa apartment niya sa Pasay. Pansin kong hindi makatingin si Edelberto sa pangalawang larawan
na pinakita ni Teniente sa kanya. Wala akong kinalaman dyan. Saad niya sa amin. Wala naman akong sinabi na ikaw ang pumatay sa kanya. Tumingin siya sa amin at kay Sergeant Arellano. Sabihin mo na lang sa kanila, Bert, ang gusto nilang malaman. Saad ni Sergeant Arellano sa kanya. Wala talaga akong kinalaman dyan. Lumapit ako kay Teniente at bumulong ako. Hindi siyang suspect natin, Teniente. Saad ko na napatingin siya sa akin. Excuse lang ha, saad ni Teniente at hinila niya ako papunta sa pinto at lumabas kami. Ano yung sinabi mo? Mahinang tanong niya sa akin. Ang sabi ko, hindi siya ang suspect natin. Paano mo naman nasabi na hindi siya? Nung pinakita mo sa kanya ang bangkay ni Gwen, hindi siya makatingin. At yun ang binase mo na hindi siya ang pumatay sa biktima? Tanong niya. Napansin kong naiirita siya. Kalma lang. Walang kriminal ang hindi matutuwa sa trabaho niya. Sa reaksyon niya, halatang hindi siya ang gumawa nun. Paliwanag ko. Wag na wag mo akong pangungunahan, Inspector Reyes. Inis niyang saad sa akin. Kaya napatingin na lang ako sa bintana, malapit sa kinatatayuan namin. Nakikinig ka ba? Mahinang tanong niya sa akin. Opo, Teniente. Pero napatigil na lang kami nang marinig naming nabasag ang salaming bintana malapit sa amin. No! Narinig namin si Sergeant Arellano. Nakita naming napasandal sa upuan niya si Adelberto. Napalingon kami ni Teniente sa bintana. At sa malayo, nakita namin ang isang taong nakatutok ang armas niya sa amin. Sniper! Sigaw ni Teniente. Sabay yakap niya sa akin at bumagsak kami sa sahig na nakapatong siya sa akin. At sunod-sunod na balang tumama sa katawan ni Adelberto. At pagkatapos, bumagsak siya sa sahig. Agad na bumangon si Teniente at sumandal sa bintana, pati na rin si Sergeant Arellano. Narinig namin ang pag-akyat ng mga pulis sa second floor. Sniper! Sigaw ni Sergeant Arellano sa mga kasamahan niya. Nadali-dali silang tumakbo pababa. Nasa parking lot, saad ni Teniente nung sumilip siya. At agad siyang tumakbo pababa ng gusali. Teniente! Tawag ko sa kanya nung sumunod ako sa kanya pababa ng hagdanan. Nakita namin ng mga pulis na nakatago sa gilid ng pintuan. Hindi kami makalabas, saad ng isang pulis. Sa likod, saad ni Sergeant Arellano. Kaya tumakbo kami sa likod at doon kami lumabas. Nagmamadali kaming pumunta sa parking lot kung saan nakastation ng sniper. Barbie sa kaliwa ka, Sarge sa kanan ka, utos niya sa amin. Kaya agad kaming kumilos nung narating na namin ang rooftop ng parking lot. At pagdating namin sa posisyon ng sniper, wala na to doon. Shit! Sigaw ni Teniente dahil puro slugs na lang ng balang naabutan namin at wala na yung sniper. Ayun! Sabay turo ni Sergeant Arellano sa kalye kung saan may lalaking naglalakad na may dalang rifle sa likuran niya. Men over there! Tawag ni Sergeant Arellano sa mga kasamahan niya. Kaya tumakbo agad sila doon at nagmamadali kaming bumaba sa kalye. Bago pa man kami nakalabas ng parking lot, narinig namin ang sunod-sunod na putukan ng baril. Move! Sigaw na Teniente. Kaya nagmamadali kaming tumakbo palabas. At nakita naming nakabulagta ang 3 pulis sa daan, habang yung iba nakayuko sa mga kotseng nakaparada sa kalye. Nasaan ang suspect? Tanong ni Sarge sa mga kasamahan niya. 4th car on the left. Mag-ingat kayo. May backup siya. Saad ng isang pulis sa amin.
Barbie, stay behind me, sabi detenyente sa akin. Dahan-dahan kaming lumapit sa posisyon ng suspect nang biglang may bumaril sa amin sa kabilang kalye. Kaya tinulak ko si tenyente at nagdive na rin ako para makaiwas. Sorry tenyente, paumanhin ko sa pagtulak ko sa kanya na sinuntok niya ako sa braso. Kaya nagulat ako sa ginawa niya na mabilis siyang gumapang papunta sa dulo ng kotse. Tuloy lang sa pagbaril sa amin ng mga suspect na alam kong mga high power ang gamit nila dahil sa mga balang tumatama sa sasakyang pinagtataguan namin. Kaya tinaas ko ang baril ko at nagpaputok ako. Dahilan para mapatigil ang pagpapaulan nila ng bala sa amin. Move! Sigaw ko na nagmamadali akong tumayo at nagulat si tenyente nang dumaan ako sa gilid niya. Sabay paputok ko sa direksyon ng kalaban nung nakita ko tong nakatayo sa tabi ng kotse. Nagdive ako sa kabilang kotse bago sila nagpaulan ng bala sa amin. Sabay sandal ko sa sasakyan at nagpalit ako ng bagong magazine. Nakita ko nakatingin sa akin si tenyente na hindi siya makapaniwala sa ginawa ko kanina. Baliw ka ba? Sigaw niya sa akin. Nahumarap ako at muli ako nagpaputok. Na agad na putol ang pagbaril nila sa amin. Kaya dumungaw ako. At nung nakita ko ang isa pang kalaban, pinaril ko to at natumba siya sa sahig. Baliw ka ba? Muling sigaw ni tenyente sa akin na hindi ko na siya pinakinggan dahil ang punto ko ay makatakas kami sa sitwasyon naming ito. Nagpalit ako ng magazine at sinunod ni tenyente ang ginawa ko kanina. At doon namin napansin na hindi na kami pinagbabaril ng kalaban. Narinig na lang namin ang pagtakbo ng isang kotse papalayo sa amin. Lumabas kami sa gilid ng kotse. Nakita namin ang 3 suspect na nakabulagta sa gilid ng sasakyan. Okay lang ba kayo? Tanong ni Sarge. Okay lang kami. Sagot ko. Bigla niya akong sinampal. Tenyente? Ano bang sabi ko sa'yo? Stay behind me. Galit niyang saad sa akin. Sorry, nakita ko kasi ang peligro sa sitwasyon namin. Kaya I had to act. Sagot ko na nakita kong namumula siya sa galit sa akin. Bumalik kami sa presinto at nakita naming patay na si Edelberto sa interrogation room. Fuck this. Sabi ni tenyente nung sinuntok niya ang mesa sa galit. Kailangan nating ibalita to kay Hepe. Saad niya sa akin. Lieutenant Montalban, Inspector Reyes. Ito nga pala si Chief of Police William Hermosa. Hepe namin dito. Pakilala ni Sarge sa amin. Pansin ko na kararating lang din ni Hepe nila sa presinto. I am shocked to know ang nangyari dito sa presinto ko. And thank God, walang anumang nangyari sa mga pulis ko. Pati na kayo. Saad niya sa amin. Sir, I'm sorry but our lead is already dead. And sorry about your precinct and your police. Saad ni tenyente sa kanya. It's okay. Tatawagan ko si Minerva about this. Saad ng Hepe sa amin. Pagkatapos namin magbigay ng statement, sumakay na kami sa kotse namin at bumiyahe na kami pabalik sa presinto. Tenyente, about kanina. Saad ko. Nang biglang pinarada niya ang kotse sa gilid ng kalye at humarap siya sa akin. Sorry kanina kung hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil hinila niya ako papalapit sa kanya at siniil niya ako ng halik. At pagkatapos noon, tinulak niya ako kaya napasandal ako sa upuan. Muli niyang pinatakbo ang sasakyan na hindi naman ako makapaniwala sa ginawa niya. Kaya tulala lang akong nakatingin sa harapan ng kotse. Hindi ko na napansin pa ang daang dinadaanan namin. Ang nakita ko na lang, pumasok kami sa isang garahe.
Dali! Sigaw niya sa akin. Nasumunod na lang ako sa kanya, paakyat sa isang hagdanan. At pagdating namin sa loob, tinulak niya ako pahiga sa sofa at pumatong agad siya sa akin. Tinanggal niya ang tali sa buhok niya at siniil niya ako ng halik na naramdaman ko ang harapan niya na dumidikit sa akin. Hubad, dali! Utos niya sa akin, kaya agad akong sumunod. Sinabayan niya rin ako. Hinawakan niya ang kamay ko at diniinto sa kaliwang harapan niya na napansin ko naman na napapatili na lang siya. Bilis! Sigaw niya. Kaya tumayo siya at tinanggal ang pang-ibaba niya. Kaya napatayo na rin ako at tinanggal ang pang-ibaba ko. Hinila niya ako sa isang silid. At pagpasok, agad niya akong tinulak sa higaan at sinunggaban. Pababa. Mabilis din na naglakbay ang kamay niya. Napapapikit na lang ako nang narating niyang ibaba ko. Para siyang batang kumakain ng ice cream. Napasingap ako sa ginawa niya. Hanggang sa pinapasok niya na ako. Naramdaman ko ang init. Napatili na lang siya. Ganyan nga, tanyente. Saad ko na napatingin siya sa akin. At kita kong namumungay ang kanyang mga mata. Shut up and make me feel good. Saad nito sa akin, kaya mabilis akong gumalaw. Hindi ko na pinansin na kanina pang nagriring ang phone ko. Dahil sa nakikita kong reaksyon sa mukha ni Teniente, na nakanganga siya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang ganda mo talaga, Teniente. Saad ko. Erika. Ha? Tanong ko. Erika, tawagin mo kong Erika, gago. Saad niya sa akin. At doon na uminit ang mga tagpo. Ilang sandali pa, sabay na namin naabot ang sakdulan. Hingal na hingal kami pareho sa ginawa namin. At pansin ko na nakatingin sa akin si Teniente. Ang init. Saad ko sa kanya. Nainawakan niya ako sa muka at nakipaghalikan siya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa amin ngayon. Dahil kanina lang, galit siya. Pero ngayon parang, ang init. Saad niya. Kaya bumangon siya at nakita ko ang hubog niya. Teniente, wag. Sagot agad nito. Sabay pasok niya ng banyo. At pagkatapos niya, maligo ka. Saad niya sa akin. Sabay bato ng tuwalya sa mukha ko. Bago tayo bumalik sa presinto. Saad nito, kaya sinunod ko siya. Pagkatapos kong maligo, lumabas ako ng kwarto. Kung saan nakita ko siyang may ginagawa sa kusina. Nakita ko ang damit kong nakalatag sa sofa. Nagbihis na ako. At pagkatapos magbotones ng polo, niyaya na niya akong lumabas. Sunod-sunuran lang niya ako sa kotse. At umalis na kami na parang walang nangyari sa amin kanina. Napapatingin ako sa kanya na hindi niya ako pinapansin. At pagdating namin sa presinto, dumiretso kami sa opisina ni Hepe para ibalita ang nangyari kanina. Mabuti at walang nangyari sa inyo. Saad ni Hepe sa amin. Oo nga, Chief. Sagot naman ni Teniente at tumingin siya sa akin. Tumawag si William dito kanina at binalita niya sa akin ang nangyari. It's too bad na patay pala ang suspect. Saad ni Hepe. Sayang nga eh. Magandang lead sana siya sa kaso namin. Saad ni Teniente. Hindi naman sayang, Teniente. Sagot ko. Bakit mo naman nasabi yan, Inspector? Tanong ni Hepe sa akin. Yung patalim ng suspect, Chief.
Pwede pa naman nating gawing lead yun. Wala na ang suspect. Paano natin magagamit yun? Tanong niya. Napatingin ako kay Teniente bago sinabi niya. Napansin ko kasi kanina sa suspect na hindi siya makatingin ng diretso doon sa litrato ng biktima. So ibig sabihin nito, hindi siya mismo ang kriminal na pumatay kay Gwen. Paliwanag ko. Napansin ko naman na sumandal si Hepe sa upuan niya at tumingin kay Teniente. What do you think, Erica? Tanong niya kay Teniente. I didn't notice that earlier, Chief. But judging from what happened earlier, meron pang ibang suspect sa likod nito. Nakita ko na napangiti si Hepe. That's good police work so far, Inspector. Saan niya sa akin? Thank you, Chief. Magsasend ako ng request para makuha natin ang patalim ng napatay na suspect para i-add natin yun sa evidence natin. Saad ni Hepe sa amin. Salamat, Chief. Saad ni Teniente. At lumabas na kami ng office niya. Naupo na kami sa desk namin at wala kaming kibuan ni Teniente. Habang nagtatype ako ng report, nakita ko na may tinitignan siya sa internet. Maya-maya ay tumunog muli ang phone ko. Kita kong tumawag si Daddy. At napansin ko na tumingin sa akin si Teniente. Hello Dad, napatawag ka? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nag-aalala tuloy ako. May ginawa kasi kaming kanina, kaya hindi ko nasagot ang tawag nyo. Saad ko at napatingin ako kay Teniente na nakatingin pa rin siya sa akin. Bakit Dad? Baka kasi makalimutan mo ang flight namin mamaya. Don't worry Dad, mahahatid ko po kay mamaya. That's good. Huwag mong kalimutan na daanan ng kapatid mo ha. Wala ba si Francine dyan sa office? Tanong ko. Dinaan namin siya sa lola mo kanina kasi pupunta sila ng mall. Okay po. Sige po paglabas ko dito. Dadaanan ko siya kina lolo. Sige anak. Dad. Ano? Si ano po? Not now. Kasama ko si Hardcore. Sige, ingat po. Sagot ko sa kanya at binaba na ni Daddy ang phone. Tumayo si Teniente at nakita ko na pumunta to ng kusina kaya tinuloy ko na lang paggawa ng report ko. Maya-maya ay tumunog ang phone ko at alam kong numero to ng opisina namin kaya agad ko tong sinagot. Hello? Hi? Narinig kong boses ni Sofia sa kabila. Babe, sorry, hindi ko nakuha ang numero mo. I know, kaya tinawagan na kita ngayon. Send mo sa text ang number mo. Saad ko sa kanya. Oo, later lunch tayo mamaya? Oo, lunch tayo. Sagot ko sa kanya. At kita ko na bumalik na si Teniente. At muling nakatingin siya sa akin. Teka lang ha, saad ko kay Sofia. Teniente, may lalakarin pa ba tayo? Right now, wala. Bakit? Kasi may imimit kasi ako mamayang lunch hour. Saad ko sa kanya. Kita ko naman na tumaas ang isang kilay niya. Alright. At tumarap siya sa kanyang monitor. Enjoy your lunch. Salamat. Sagot ko sa kanya. Babe, saan mo gusto magkita? Mahinang tanong ko kay Sofia. Alam mo yung restaurant 2 blocks lang dito sa office? Oo, alam ko yun. Kita tayo doon. Sige, kita tayo mamaya. I miss you. Saad ko. I miss you too. Sagot naman niya. At binaba niya na ang phone. Nagulat na lang ako dahil nakatayo na pala sa tabi ko si Teniente. Teniente? Tanong ko na yumuko siya. At nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Sinong kausap mo? Si ano po yung daddy ko.
Sagot ko, sabay lunok ko ng laway. Daddy ha? Hindi ko alam babe palang tawag mo sa kanya. Saan niya sa akin? Na nakita ko naman na titig siya sa mata ko. Ah, yon? Si girlfriend mo? Tanong niya na hindi ko alam ang isasagot ko. It's alright. Saad nito. At bumalik na siya sa silya niya. At muling tumingin sa kanyang monitor. Napapahid ako sa pawis. At bumilis ang tibok ng puso ko.